Ewan ko ba, Robin? Pero hindi nga talaga ako mapakali. Parang gusto ko na umuwi. Camille, huwag kang mag-aksaya ng laway sa pakikipag-usap sa kanya. Wala siyang pakialam kahit ipagsabi pa natin sa iba ang tungkol sa mga karumal-dumal na ginawa nila. Mas may paki sila kung may kakainin ba sila o sa wala. Makakatakas kayo sa amin. Pero hindi sa baryong to. Sisiguruhin kong hindi kayo makakalabas. Naranasan nyo na ba yung tipong may pupuntahan ka? Pero bago ka makarating sa lugar na yon, paulit-ulit kang mamalasin na para bang ayaw kang patuloyin sa gusto mong puntahan. Kasi ako, maraming beses na. At sa tuwing nangyayari yon, sinusunod ko na lang ang instinct ko kesa magsisi sa huli. Yon ay dahil sa isang kakaibang pangyayaring nangyari sa amin ng dating kaibigan ko. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Magandang araw po, Miss Anne, at sa avid listeners ng inyong channel. Fan na fan niyo po ako dahil sa mga kwentong love story niyo na nabubuo kahit sa gitna ng panganib na dala ng mga aswang. At sa kwento ko pong ito, ibabahagi ko rin po sa inyo ang tungkol sa isang love story na hindi ko akalaing mabubuo pala. Ako nga po pala si Camille at ikukwento ko po sa inyo kung paano kami nagkaaminan at naligaw ng kaibigan ko sa baryong bawal gabihin. Robin, nasan ka na? Tumatakas ka na naman ba sa tagay, ha? Nandito lang ako sa tabi mo. Tama na nga kaya to. Umuwi na tayo, baka mapagalitan ka na naman ni Aling Mirna. Hindi ba nga tapos yung isang bote, oh? Magtatampo mo kainuman natin. Tay, Inang, di ba magtatampo ka? Lola, di ba? Wala ka nang kausap, Camille. Bagsak ng mga thunders natin kainuman. Ano? Naku naman, ayun na naman sila. Yayayain tayong uminom tapos hindi naman pala kaya makipagsabayan. Kaya halika na, umuwi na tayo. Ihahatid na kita. Teka. Sayang naman ang inumin natin. Baka pwedeng ubusin muna natin to. Hindi mo na nga kaya eh. Tingnan mo ang sarili mo, halos matumba ka na. Anong natutumba? Tingnan mo. Tatayo ako, ha? Ano? Kaya ko pa, diba? Aray! Kita mo na? Halika na. Sa ayaw at sa gusto mo, iuwi na kita sa inyo. Ay! Ayoko nga! Ibaba mo nga ako! Para naman tayo magjowa nito. Huwag mo nga ako kargayin, Robin! Ibaba mo na ako, sabi! Hindi nga pwede, uuwi na tayo. Hindi ka ba laseng, ha? Nandaya ka na naman sa inuman, no? Tinapa mo na naman yung mga tagay na dapat para sa'yo. Madaya ka. Madaya! Ginawa ko talaga yung para sa'yo dahil alam kong magkakaganito ka. Hindi ka pumapayag na hindi ka halos gumapang pa uwi. Sinong gumagapang pa uwi? Hindi ako gumagapang, ha? Ibaba mo ako. Kaya kong maglakad. Hindi mo na nga kaya. Ang kulit mo naman eh. Ikaw, ha? Crush mo ko siguro, no? Kaya sobrang pag-aalala mo sa akin. Hindi ah. Bakit ako magkakakrush sa isang babaeng lasanggera at tomboy-tomboy? Hindi nga ako tomboy. Kulit. Sadyang komportable lang ako ganitong suot. Kapag naman nagsusuot ako ng pambabae o kaya sexy, nagagalit ko kasi kamo. Baka mabastos ako. May crush ka talaga sa akin eh. Aminin mo na. Paano nga kung meron? Nasusuka ako. Ano? Uy! Teka! Huwag kang sumuka dyan. Bago yung damit ko. Wag! Nang dahil sa sobrang kalasingan,
ay hindi ko na alam kung anong mga pinagsasasabi at ginawa ko nung gabing yon. Nagising na lang ako kinabukasan nang tumama na sa mukha ko ang pinaghalong init at liwanag ng sikat ng araw, kasunod ng pag-ikot ng sikmura ko dahil sa tindi ng hangover. Kaagad akong bumangon at saka dumiretso sa banyo. Doon ko isinuka ang lahat ng laman ng tiyan ko. Pati bituka ko, gusto ko nang isuka dahil sa labis na kalasingan. At nang matapos akong sumuka, nakaabang na kaagad si nanay sa labas ng banyo. Ayan. Yan ang sinasabi ko sa yung bata ka. Ang tigas kasi ng ulo mo. Sinabi ko na nga sa'yo na kung yayayain ka uminom ng mga lolo't lola mo, matuto kang tumanggi. Kasi hindi ka marunong kumontrol ng sarili mo pag nalalasing ka. Paano kung wala si Robin? Ay nako, ewan ko na lang kung makakauwi ka pa. Pasaway ka talagang bata ka. Matalino ka nga. Mataas nga ang grado. Tigas naman ang ulo. Nay, sakit mo ng ulo ko. Baka pwedeng mamaya mo na lang ako sermonan, please. Kapag umupa na tong hangover ko. Ay nako, sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin, ha? Ikaw, sa susunod, ha? Kung hindi ka naaawa sa sarili mo, Robin, maawa ka naman. Hinahatid ka niya rito kapag lasing na lasing ka. Awa na lang, Camille. Sorry na nga po, Nay. Hindi na po mauulit, promise. Magbabago na po ako. Sakit ang ulo ko. Ay naku, Camille, di mo na ako madadaan sa kakaganyan mo. Nasabi mo na yan sa akin nung nakaraan na nalasing ka. Nay, promise po, last na po talaga to. Alam mo, nak, concern lang naman ako sa'yo. Ayoko mapahamak sa kakainom mo, anak. Minsan lang naman po, Nay. Tsaka, sila ilang lang naman ang kasama ko. Hindi ko naman po sila pwedeng tanggihan, diba? Isa pa ang mga matatandang yun ang tatanda na pero walang mga pinagkakatandaan. Ay, hanggang ngayon, lasinggero pa rin sila inang, tatay, tsaka si Lola. Nay, hayaan mo na po sila. They're living the best time of their lives kasi. Ano? Abay, may pa-English ka pa dyan? Wala naman akong maintindihan. Basta po, ini-enjoy na lang nila yung mga natitirang araw sa buhay nila. Kaya, hayaan na lang natin. Pagbigyan na natin sila, di ba? Ay naku, ewan ko sa'yo. Halika na at kumain ka na ng almusal. Naku, papasok ka pa sa eskwelahan. Hala, oo nga po pala. Anong oras na ba? Nakita mo na. Pasaway ka talagang bata ka. Nagmamadaling lumabas ako ng kwarto para dumiretso sa hapagkainan kung nasaan nakahanda ang lahat. Naroon na rin si tatay na nagkakape at ang bunso kong kapatid na masama ang tingin sa akin habang nakatakip ang ilong dahil sa amoy alak daw ang katawan ko. Kahit si tatay naiinis kapag lasing ako. Pero ano magagawa ko? Pinipilit lang naman ako ng mga kamag-anak namin. Palibasa, pamilya sila ng lasinggero at lasinggera. Pero kahit papaano, alam ko naman na meron din akong kasalanan. Pwede naman akong tumanggi, pero palagi pa rin akong pumapayag. Pagkatapos kong kumain ng almusal, minadali ko na lang ang pagligo at pagbibihis ng uniforme dahil alam ko na anumang oras darating na si Robin para magkasabay kaming pumasok sa eskwelahan. Nasa 4th year na kami ng college at pareho kaming kumuha ng kursong education. Magkaiba nga lang ang major dahil ayoko sa mathematics kaya ang kinuha ko ay English. Hindi ko nga gusto ang kurso ko pero yun lang ang available sa eskwelahan na pinapasukan namin. At bilang hindi naman kami mayamang tao, kailangan kung ano lang ang kaya, yun lang ang pinili namin. Bakit ganyan ang amoy mo? Naligo ka ba talaga o nagbasa ka lang ng buhok? Ang arte mo naman. Naligo ako, uy. Nagsampo pa nga ako tsaka sabon, no? Oh, lumapit ka, amuin mo. Ang baho ng hininga mo, amoy alak pa. Ang arte mo. Ikaw na nga lang nakikiamoy, nagre-reklamo ka pa. Alam mo, kung nakakapagsalita ka sa akin ng ganyan, parang wala kang kasalanan, ha? Kasalanan? Sa huling pagkakatanda ko, malinis akong tao, no? Hindi ako gumagawa ng kasalanan sa kahit na sino. Talaga ba? Pagkatapos mong sukahan ng bagong damit na pinag-ipunan ko pa? Hala? Talaga? Hala, sorry. Yan ba yung branded? Ba't mo naman kasi sinuot yun sa inuman? Hindi naman kasi talaga inuman ang pupuntahan ko kahapon eh. Hinatak mo lang ako kasi inaya ka ni Inang. Ba't hindi ka tumanggi? Ano pa ako makakatanggi kung hinatak mo na ako? At pinaupo sa harap ng matatanda. Pinatagay na rin ako
Pinakain ng pulutan at higit sa lahat hindi na pinagpaliwanag. Grabe, nakakaawa ka naman pala talaga. Sorry talaga, Robin ah. Iyaan mo, ibigay mo muna sa akin ang damit mo at ako na mismo maglalaba. Nilabhan ko na bago pa manuot yung mancha ng suka mo. Ayos naman na pala eh. Tara na, pasok na tayo sa school. Ang bilis mong makamubon sa kasalanan mo ha. Siyempre, ano pa bang magagawa ko kung nasolusyonan mo na? Teka, saan ka nga ba kasi talaga dapat pupunta kahapon? May date ka ba, ha? Oo, meron. Siyempre wala. Ha? Talaga? Meron? Oo, may nililigawan akong babae. Pumayag siyang makipag-date sa akin kahapon. Hindi ko pa nga alam kung paano ko sasabihin sa kanya mamaya na kaya hindi ako nakasipot dahil hinatak ako ng manginginom kong best friend. Hoy, huwag mo namang sabihin yan. Sorry, hindi ko naman alam kasi na may date ka pala. Iyaan mo, ako nang kakausap sa kanya para hindi naman mabawasan yung pogi points mo. Wag na, nakakahiya naman. Kung hindi niya ako sasagutin, wala naman akong magagawa eh. Ba't parang wala kang pakialam kung hindi ka sagutin? Hindi naman sa walang pakialam. Pero kilala mo naman ako na hindi ko ipipilit ang sarili ko sa taong ayaw naman sa akin. Wag na nga natin pag-usapan, halika na. Baka malate pa tayo. Hindi ko man sinabi kay Robin na konsensya talaga ako. Hindi ko naman kasi alam na may date siya kahapon kaya isinama ko siya sa inuman namin nila Inang. Bakit ba kasi hindi rin siya marunong tumanggi? Gusto ko sanang tumulong sa kanya na humingi ng tawad para sa hindi niya pagsipot kahapon sa date niya pero hindi ko rin naman kasi kilala kung sino yung nililigawan niya. Kaya nang dumating ang lunch break namin, napagpasyahan kong puntahan siya sa building nila. Saktong pagkarating ko doon, nakita kong may kasama siyang babae. Mahaba ang itim na itim nitong buhok. Maputi ang balat at balingkinitan ang pangangatawan. Kaagad namutawi ang ngiti sa aking labi. Nakakatuwang makita siyang may kasamang babae. Iniisip ko kasi na baka kaya hindi siya nagkaka-girlfriend ay dahil sa akin. Sinundan ko sila hanggang sa makarating sila sa bakanting classroom. Kikiligin na sana ako para sa kaibigan ko lalo na nang makita kong maganda yung babae. Pero agad na bumalik ang konsensya sa dibdib ko nang marinig ang usapan nila. Alam mo ba kung ilang oras ako naghintay doon, Robin? 3 oras. 3 oras kong inisip na baka kung ano lang nangyari sa'yo kaya hindi ka nakapunta. Kung ano-anong senaryo nang pumasok sa isip ko. Inisip ko baka nadisgrasya ka na baka may kamag-anak ka na nangangailangan ng tulong mo at kung ano-ano pa. Tapos ang sasabihin mo lang, pasensya na? Angel, pasensya ka na talaga. Hindi ko alam kung anong paliwanag ang sasabihin ko sa'yo. Dahil ayoko naman magsinungaling para pagtakpan ng maling ginawa ko. Sorry talaga. Bakit hindi mo subukang ipaliwanag sa akin ang nangyari kahapon kaya ka hindi nakapunta sa usapan natin? Kasi sa totoo lang, nangihinayang ako dahil nagugustuhan na rin sana kita. Kaya lang, dahil sa pinakita mo sa akin kahapon, parang nag-aalangan na ako. Sorry. Hindi mo ba talaga ipapaliwanag? Ayaw niya ipaliwanag kasi ako talagang dahilan. Sino ka? Sorry pero, girlfriend ka ba niya? Hindi kadiri naman no. Best friend niya ako. May best friend kang babae? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ano kasi? Ako na rin ang sasagot niyan para sa kanya. Hindi niya sinasabi kasi kadalasan ng mga nililigawan niya at nagiging jowa niya nagsiselos sa akin. Baka naisip niya na kapag sinabi niya sa'yo yung tungkol sa akin, magselos ka rin at hindi mo na siya sagutin. Pasensya na talaga. Hindi ko naman kasi alam na may date pala siya kahapon kaya hinata ko siya sa inuman nung niyaya ako ng mga matatandang manginginom sa amin. Hindi kasi ako makatanggi dun sa mga matatanda Pero ayoko rin naman na ako lang ang bata kaya ayun, hinata ko siya. Pasensya na talaga. Nakasagabal na naman tuloy ako sa love story ng tropa ko. Ay, yun lang palang dahilan? Madali lang naman palang sabihin pero bakit hindi mo na lang sinabi ng diretso sa akin, ha, Robin? Ano? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ayos lang sa akin na kaibigan mo siya. Hindi naman ako silosang klase ng babae. Tsaka, tama rin naman na sinamahan mo siya kasi kahit na matatanda ang mga yon, hindi natin alam ang pwedeng mangyari kapag wala siyang kasamang pwedeng magprotekta sa kanya, diba?
Uy, di ibig sabihin okay na? Hindi mo na siya binabasted? Hindi ko naman talaga siya babasti din eh. Pero imbis na sasagutin ko na sana siya kahapon, patatagalin ko pa muna. Ha? Pero, bakit naman? Kasi gusto kong maging open siya sa akin. Ang ayoko sa lahat, yung masikreto at hindi nagsasabi ng totoo. Yun pa naman ang pinakagusto ko sa isang lalaki. Oh, Robin, alam mo na, huwag ka nang maging masikreto. Sige. Pasensya na talaga, Angel Basta hindi ko na uulitin ulit yung ginawa ko kahapon. Salamat kasi hindi mo ako binasted. Siya nga pala, fiesta ng baryo namin sa susunod na linggo Baka naman pwede kang pumunta. Kayo nitong si... Camille. Ako si Camille. Si Camille. Punta kayo May inuman din doon, tsaka birthday ko. Sige, pupunta kami. Ay, magpapaalam pa ako kay nanay. Pupunta tayo. Pumunta kayo, promise. Magiging masaya yon. Sige. Sige, gagawan ko ng paraan para magpaalam kay nanay. Sobrang lapad ng ngiti ko matapos naming makausap si Angel. Yun daw ang pangalan niya, sabi ni Robin. Bagay na bagay sa kanya ang pangalan niya dahil mukha talaga siyang anghel. Kahit ang paraan kung paano siya magsalita, sobrang lambing at mahinhin. Hindi makabasag pinggan. Mukhang alam ko na ang dahilan kung bakit nagustuhan siya ni Robin. Kagaya kasi ni Angel ang mga naging girlfriend at mga niligawan niya noon. Diba? Sabi ko sa'yo akong kakausap sa kanya, maiintindihan kanya. Sadyang mabait lang talaga si Angel kaysa sa kahit sinong babaeng nakilala ko noon. At saka baka nga hindi talaga siya selosa. Di nahanap mo na yung the one para sa'yo. Kahit hindi mo na ako dispatcha, diba? I-dispatch siya talaga. Biro lang yung sinabi ko sa'yo noon. Dala lang ng sobrang sama ng loob. Alam ko naman, di mo naman kailangan magpaliwanag. Ikaw ba? Wala ka bang balak mag-boyfriend? Saka na lang. Tatapusin ko na muna yung pag-aaral ko. Isa pa, wala naman nang liligaw Ayos ka naman kasi. Sino man liligaw sa amoy alak ang bibig na katulad mo? Grabe siya Baka kapag nag-ayos ako, magbago bigla ang isip mo. Magbago ang isip? Anong tingin mo sa akin? Magkakagusto sa'yo? Asa ka pa. Teka, parang may bigla akong naalalang nangyari kagabi. Ha? Ano yun? May sinabi akong crush mo ko tapos... Ano sinagot mo nun? Lasing na lasing ka nun, Camille. Hindi na kita sinagot kasi para ka ng baliw. Sinukahan mo pa ako. Nakakadiri ka. Oo na, paulit-ulit. Sa linggo samahan mo ko sa baryo nila Angel. Para naman kahit papano makabawi ka sa pagsuka mo sa damit ko. Oo na, susubukan ko kausapin si nanay kahit na medyo galit siya sa akin dahil lalasing na naman ako kagabi. Pagdasal mo napapayagan ako. Papayag yun basta ako ang kasama. Kung hindi siya pumayag, edi sasadyain ko na siya sa bahay niyo at ipagpapaalam kita. Talaga namang gusto mo akong sumama sa panliligaw mong yan, ano? Palibasa, nakita mong useful ako Talaga? Alam kong may kaya kang gawin. Di mas mabuting gamitin ko na. User ka pala User na kung user. Bakit? Ikaw rin naman, di ba? Walang puknat na pag-aasaran lang ang ginawa namin ni Robin habang pauwi kami ng bahay. Ganoon talaga kami bilang magkaibigan. Madalas nag-aasaran. Magkasama sa lahat ng kalokohan at sa kung saan-saan pang katarantaduhan. Oo, si Robin ang kasama ko sa lahat ng unang bagay na naranasan ko bilang isang matigas ang ulo na teenager. Mula bata, magkaibigan na kami. Naging close kami nung binuli ko siya at hiniram ang bike niyang bagong bili ng nanay niya mula pa abroad. Iyak siya ng iyak nung minaneho ko yung bike niya. Pero nang magkamali ako ng pedal at nahulog ako sa kanal, nawala ang lahat ng luhang iniluha niya at napalitan ng malakas na halakhak. At doon na nga nag-umpisa ang pagkakaibigan naming dalawa. Pag naiisip ko yon, hindi ko maiwasang matangahan sa sarili ko. Nang dumating na ako sa bahay, naglinis kaagad ako ng dapat linisin. Nagluto, naghugas ng pinggan, naglaba ng mga uniforme at pinakain ang paboritong pusa ni nanay na si Kuringkay. Wow! Ang linis ng bahay! Ang bango!
Ano kailangan mo? Si nanay naman, kusa lang naglinis ng bahay yung tao na paghinalaan pa. Ay sus, kilalang kilala kita ano. Kapag naglinis ka ng ganyan, maipapakiusap ka. Wag ako, ako nanay mo at alam na alam kong kalokohan mo. Wala naman po akong gagawing kalokohan eh. Sa katunayan nga, tutulong pa ako sa kapwa ko eh. Ano ka mo? Sinong malas ang tutulungan mo, Aber? Grabe naman, nakatulong nga ako sa kanya kanina. Imbis na basta din siya nung nililigawan niya, binigyan pa siya ng pangalawang chance, no? Sino nga? Anak ko, ang daming paligoy-ligoy. Duda ako dyan, Camila. Si Robin po. Kasi nagpapasama siya sa akin eh. Doon sa bahay ng nililigawan niya, makikifiesta raw. Fiesta? Inuman na naman yan. Anak ko, Camille, itigil mo na nga yung pagiging lasengga mo. Hindi magandang bisyo yan. Noy, promise po. Hindi na po ako iinom ng alak sa loob ng 1 buwan pagkatapos nito. Naawa na kasi ako dun sa best friend ko eh. Ilang taon na siyang walang girlfriend oh. Hindi naman niya ikamamatay ang walang girlfriend. Pero ikaw, ikamamatay mo kapag inom ka ng inom ng alak. Promise po talaga, Nay. Last na inom ko na po ito ngayong buwan. Sa susunod po, kapag may okasyon na lang. Palagi namang may okasyon. Birthday ng kaklase mo, birthday ng nanay ng kaibigan mo, birthday ng tropa mong nanlibre sa'yo ng ihaw-ihaw, burol ng lola ng best friend ng kaibigan mo. Ano pa ba? Nay. Kapag tumanggi ba ako, hindi ka tatakas? Jesus, kung pwede ka lang gulpihin ulit, ginawa ko na eh. Kaso, dalaga ka na eh. Di, gulpihin niyo po ako ulit kapag sumuway ako sa pangako ko. Basta po, wala kailangan na ni Robin ng girlfriend eh. O siya, sige. Basta sabihin mo sa akin ha, kung saan yan. Para kung sakali man alam ko kung saan kayo hahanapin. Yes! Alam ko talagang di mo ako matatanggihan na eh. Ewan ko sa'yo. Saan nga? Malapit lang naman po, sa Baryo Liwanag. Ano ka mo? Sa Baryo Liwanag? Opo, kaya wag na po kayong mag-alala kasi malapit lang. Nako, hindi ka pwede magpagabi doon. Po? Meron bang fiesta na hindi gagabihin? Lalo na po't may inuman? Hindi pwede. Dahil may mga lumalabas na kakaibang nilalang dyan sa Baryo Liwanag tuwing gabi. Nako, kung hindi ka papayag na bawal kayong gabihin, huwag ka na sumama. Gagabihin nga po. Kahit alas 10 lang, uuwi po kami agad. Bawal. Basta, hindi dapat kayo lumampas ng alas 6. Alas 5 pa lang, umuwi na kayo. Hala, pwede ba yun? Pwede, basta ginusto mo. Tsaka, hindi ako papayag na hindi ka magdadala ng kalamansi, ha? Anong gagawin ko sa kalamansi? Ihahalo sa gin? Nay, fiesta po yun. Baka naman may ibang mga masosyal na inumin dun. O kaya, baka may juice naman dun. Aray ko! Ba't naman po kayo nang babatok? Sira ulo ka eh. Basta, magagamit mo yon kapag bibigyan ka ng pagkain. Kahit anong pagkain na, patakan mo ng kalamansi. Ha? Kahit spaghetti? Kahit spaghetti, cake, salad o ano pa man yan, lagyan mo ng kalamansi. Kadiri ka, Nay. Susunod ka ba sa mga kondisyones ko o hindi ka pupunta? Susunod po siyempre. Alam niyo naman pong love na love ko kayo, Nay. Wala na akong nagawa kundi sundin ang napakaraming kondisyon ni nanay. Kailangan kong sundin siya kung ayaw kong hindi na ako makaulit. Mabait ang nanay ko, pero kapag napuno siya, nakakatakot. Naranasan ko noon na hindi mabigyan ng pang-1 buwang baon dahil lang sinuway ko ang bili niya. Ang hirap din ng walang baon sa eskwelahan. Hindi lang yon, puro okra at ampalaya ang ulam ko sa loob ng 1 buwan. Ang pinakaayaw kong gulay. Kaya simula nun, nagdala na talaga ako. Hindi na ako umulit kung ayaw kong maulit yung parusa niya sa akin. Ang lupit din talaga ni Aling Mirna. Ang daming kondisyon. Ano raw ba kasing dahilan bakit hindi tayo pwedeng umabot hanggang alas 6 ng gabi? Ang sabi sa akin ni nanay, may mga lumalabas daw na kakaibang nilalang sa gabi. Ewan ko kung anong klaseng nilalang. Baka aswang. Naniniwala rin pala sa mga ganyan si Aling Mirna, no? Kahit ang lolo ko naniniwala rin sa mga ganyan. Pero ikaw, naniniwala ka ba? Hindi rin. Pero alam mo kung saan ako mas naniniwala. Ha? Saan naman?
sa parusa ni nanay kapag hindi ako sumunod. Sumunod na lang tayo kaysa makawawa ako kapag naparusaan niya ako, no? Sus, konting sakripisyo lang na wala kang baon sa isang buwan. Para okra at ampalaya lang ang ulam mo. Buti nga may ulam ka pa. Ikaw kaya makaranas. Palibasa, ikaw nasa ibang bansa nanay mo eh. Walang naninermon sa'yo. Oo na, sige na. Sasabihan ko na lang si Angel na bawal tayong magpagabi. Ang importante lang naman dun makilala ko ang mga magulang niya para makapanligaw na ako ng maayos. Mabutit nagkakaintindihan tayo. O siya, maganda ka na ng isang plastic na kalamansi ah. Bakit pati ako? Pumunta ka raw sa bahay sa linggo at ipaalam ako ng personal. Kailangan daw may dala kang kalamansi. No kalamansi, no sama. O sige na nga, kung yan lang ba ang paraan para makasama ka eh. Alam ni Robin ang magiging kondisyon kapag sinanay na ang sinuway namin. Kaya naman, pumayag na rin siya. Naging maayos naman ang mga araw namin hanggang sa sumapit na ang araw ng linggo. Naglalagay pa nga ako ng deodorant. Nasa labas na kaagad si Robin naghihintay. Narinig kong nag-uusap sila ni nanay tungkol sa mga habili na sinabi niya rin naman sa akin. Hanggang sa matapos ako mag-ayos ng sarili at kinailangan ko ng lumabas sa sala. Igaganon lang po. Ilalapat ng palad sa ilalim ng babasaging baso. Pagkatapos iikot? Paano pong ikot? Pakanan po ba o pakaliwa? Kahit saan, basta iikutin mo. Kapag napasag ang baso, ibig sabihin may laso ng inuming binigay sa'yo. Talaga ho? Ganun pala yun? Parang sinasarkastiko mo lang yata ako eh. Ay, hindi po, Aling Mirna. Naniniwala po ako sa mga sinasabi niyo pero may mga tanong lang ho ako. Paano po kapag plastic yung baso nila? Gagana pa rin po ba yun? Ay malamang hindi. Hindi nababasag ang plastic na baso. Sira ulo kang bata ka, oo. Sigurado ka bang maiingatan mo ang anak ko, ha? Nako, Robin, ha? Huwag po kayong mag-alala. Babantayan ko po si Camille. Hindi po kami magpapagabi at sisiguraduhin ko po na hindi siya uuwing sobrang lasing. Siguraduhin mo lang, ha? Magtatampo talaga ako sa'yo. Promise po. Nay, di ka naman ganyan ka-stricta. Bakit parang sobrang nag-aalala ka yata? Paano hindi ako mag-aalala? Marami na akong narinig na balita tungkol sa baryong yon. Tulad na lang po ng ano. Bigla na lang daw nawawala ang kung sino mang inabutan ng gabi sa baryo na yon. Marami namang pumupunta ron ng umaga, kahit ako. Ilang beses na rin ako nakarating doon. Pero nakakalabas naman ako. Yun nga lang, bawal daw talagang abutan ng gabi doon. Nay, baka naman po nagkataon lang. Huwag na po kayo masyadong praning, Nay. Basta hindi po kami magpapagabi. O sige na, sadyang nag-aalala lang ako. Kahit napakapasaway mong bata, syempre mahal kita. Parang ngayon ko lang ulit narinig na sinabi mo yan, Nay ah. Ay talaga, at baka huling sabi ko na pala sa'yo niyan. Nay naman Biro lang. Sige na, lumarga na kayo ha. Para maaga kayo makauwi. Basta ang bilhin ko ha. Huwag kakalimutan. At saka yung asin. Naglagay ka na ba sa bulsa mo? Opo, Nay. Sinunod ko po lahat ng habilin nyo. Nang masiguro ni Nanay na kumpleto na ang mga pinapadala niya, pati na rin ang pabaon niyang sermon, umalis na kami ni Robin. Halata ang excitement sa mga mata ni Robin habang nasa biyahe kami papunta sa Baryo Liwanag. Nito lang, napapansin kong mas naging masaya siya at excited pagdating kay Angel. Ikinukwento niya pa sa akin ang mga napapag-usapan nila. Sinasabi niya kung gaano niya ito kagusto. Basta, malayo sa kung anong pinakita niya sa akin noong unang sinabi niyang may nililigawan siya. Noong una kasi parang wala siyang paki kahit basti din siya. Pero ngayon, talagang gustong gusto niyang sagutin na siya ni Angel. Pagkarating namin sa baryo, nagtanong-tanong kami sa mga tao kung saan ba nakatira sina Angel. Pero palagi kaming nagkakamali ng daan. Ilang beses kaming nagtatanong ulit at naghahanap kung saan nga ba talaga banda ang bahay nila. Magdadalawang oras na kaya tayo naghahanap kay Angel. Umuwi na lang kaya tayo. Hindi pwede, ano ko ba? Kapag umuwi tayo, di pangalawang linggo na hindi ko siya sisiputin. Nakakahiya naman yun. Oo nga, kaso lang naman, parang napakahirap hanapin ng bahay niya. Ano kaya kung magpasama na tayo sa isa sa mga kapitbahay niya? Nakakahiya naman.
Baka sabihin simpleng instruction lang, hindi pa natin magets. Makikita rin natin ang bahay nila. Dahil sa hiya ni Robin na makiusap sa mga taong nandito para samahan kami sa bahay ni na Angel, para tuloy kaming tangang nagpaikot-ikot sa baryo. Sa totoo lang, para kaming naliligaw. Pabalik-balik lang kami sa iisang lugar. Kahit yung taong nakakasalubong namin ulit. Hanggang sa yung pinagtanungan na naming tao ang nahiya. Nagkusa na siyang tumulong sa paghahanap ng bahay nila Angel. Saan ba kasi kayo pupunta ha? Kanina pa ako nahihilo sa inyo eh. Ilang beses ko na kayo nakitang dumaan dito. Kuya, sa nililigawan po nitong kaibigan ko, may kilala po ba kayong Angelica Makabuhay? Sa bahay ng mga makabuhay. Malapit lang yun dito. Medyo nakakalito lang talaga ang daan dito sa dalawang pinagbiyak na daan. Kahit ako minsan nalilito pa rin eh. Pero tara, tulungan ko na kayo. Ay, naku, maraming salamat po kuya. Ito po kasing kaibigan ko mahihain masyado. Akala ko magsyota kayo. Naku, hindi po no. Sa bagay, mukhang babae rin yata ang hanap mo eh. Napakamot na lang ako ng ulo. Hindi na lang ako nagsalita pa. Sanay naman ako sa nasasabihang tomboy dahil sa kilos at pananamit ko. Ilang saglit pa, nang makalampas na kami sa bahay na paulit-ulit naming nababalikan, saka pa lang kami iniwan nung lalaking tumulong sa amin. Tingnan mo na. Nag-aksay tayo ng halos 2 oras sa paghahanap ng bahay ni na Angel. Pwede naman pala tayo magpasama. Sadyang nakakalito lang pala talaga ang daan dito. Hindi ko naman alam kasi hindi pa naman ako napapadpad rito. Kaya nga, huwag kang mahihiyang magtanong. Ikaw kasi pahiya-hiya ka pa eh. Yung tao na tuloy yung nahiya sa atin. Huwag na tayo magsisihan, nandito na tayo. At saka sakto, mukhang magsisimula pa lang ang piyesta. Oo nga no. Bakit kanina sa dinaanan natin parang wala namang fiesta? Baka ibang baryo pa yun. Naku Robin ha, ibang tindig ng balahibo ko ngayon. Parang may kakaibang mangyayari. Kanina naliligaw tayo na para bang may nagsasabing wag na tayong tumuloy. Nandito na tayo tapos tsaka pa hindi tutuloy? Oo nga no, hindi ko naisip yun ha. Ewan ko sa'yo. Halika na at yun yung bahay na sinasabi nung naghatid sa atin oh. Sa harap pa lang ng bahay ni na Angel, nakita na namin siya. Abala ang lahat sa paghahanda, kabilang na siya ron. Pero kahit na dapat pagod siya, ang ganda niya pa rin. Kung ako na babae nagagandahan kay Angel, mas lalo na si Robin. Dahil nang lingunin ko siya, nakita ko kung paano kumislap ang mga mata niya. At ewan ko ba, nakaramdam ako ng konting kirot sa dibdib. Hindi ko na malayang napatitig na pala ako sa kanya at nang lumingon siya, agad kumunot ang kanyang noo. Bakit? May dumi ba ako sa mukha? Wala. Bakit nakatitig ka? Parang ka kasing tang nakatitig kay Angel. Halatang inlababo. Hindi naman sa ganun, pero ang ganda nga talaga niya ngayon. Tawagin na nga natin siya. Angel! Angel! Nandito na kami! Uy, Camille! Robin! Sa wakas nakarating na kayong dalawa. Kanina ko pa kayo hinihintay eh. Pasensya ka na. Medyo naligaw kasi kami sa paghahanap nitong bahay niyo. Ganun kasi talaga dito sa baryo namin. Medyo nakakahilo yung 200 dyan papasok sa amin. Parang pareho lang kasi no? Oo nga eh. Nagtanong-tanong kami pero hindi namin mahanap. Buti na lang may tumulong sa amin at hinatid kami rito. Ha? Sino raw? Hindi namin tinanong ang pangalan eh. Ganun ba? Teka, nagugutom na ba kayo? Nauuhaw? Medyo nauuhaw na nga. Pwede bang makiinom? Oo naman. Ano bang gusto nyo? Juice o soft drinks? Sa akin, tubig lang. Tubig lang din sa akin. Bakit ayaw nyo na may lasa? Hindi naman. Mas nakakauhaw lang kasi yun. Okay, sige. Ikukuha ko kayo ng tubig. Tara, pasok na kayo sa loob. Huwag kayo mahihiya Oo naman. Siya nga pala, happy birthday Eto, may regalo ako sa'yo. Wow, ano ka ba? Nag-abala ka pa talaga. Pasensya ka na at yan lang ang nakayanan ko ngayon eh. Naku, kahit ano pa yan, tatanggapin ko. Basta, galing sa'yo. Aray? Oh, Camille,
Ano nangyari sa'yo? Aray, marami yatang langgam dito sa inyo, Angel. Ang tamis eh. Nako, ikaw talaga, Camille. Teka, dyan na muna kayo ha. Ikukuha ko na kayo ng tubig. Nang pumasok si Angel sa loob ng bahay nila, naiwan kami ni Robin sa isang bakanteng lamesa. May mangilan-ngilang tao na, kaya lang, hiwa-hiwalay ng upuan kaya hindi namin makausap. Para bang may mga sariling mundo bawat isa sa kanila. Inilibot ko pa ang paningin sa paligid at napansin ang mga taong nag-aasikaso sa setup ng event sa bakuran. Mga nagbubuhat ng mesa, nag-aayos ng upuan, nagkakabit ng kung ano-anong dekorasyon. Tulad ni Angel, parang kahit napagod sila, fresh pa rin. Parang wala akong makitang pangit. Halos lahat, kahit yung nagbubuhat ng lamesa at upuan, gwapo. Ano ba tong lugar na napuntahan namin? Lugar ng mga gwapo at magaganda. Tulala ka dyan. Ha? Wala naman. Napansin ko lang na parang ang gaganda at tatanggo gwapo ng mga tao rito, no? Ang dami mo naman napapansin. Kaya nga sabi ko wala, 'di ba? Pero teka, hindi ka ba kinakabahan na ipapakilala ka ni Angel sa mga magulang niya? Di ba parang ang bilis naman yata? Nung sinaunang panahon, dapat naman talaga magpaalam sa mga magulang kapag manliligaw. Baka ganun kila Angel, kaya hindi niya pa ako sinasagot. Oo nga no. Napansin ko rin kasi na masyado siyang mahinhin. Baka conservative sila. Siguro nga. Kung conservative nga si Angel, parang okay lang ba sa'yo? Baka kasi bawal ang holding hands o kaya ang kiss. Ayos lang. Handa naman ako maghintay kahit matagal pa. Wow, ang galing naman talaga ng best friend ko. Tama yan. Hindi ka kagaya ng ibang mga lalaking kaibigan natin na yun lang yung habol sa ibang babae. Kilala mo naman ako simula pa noon. Kapag nagka-girlfriend ako, siniseryoso ko talaga. Ikaw lang naman kasi. Anong ako? Wala, ang sabi ko, bingi ka. Ayun na si Angel. Pasensya na kayo natagalan. Kumuha kasi ako ng yelo eh. Hindi ka na dapat nag-abala. Ayos lang naman sa amin kahit walang yelo. Nakakahiya naman kung wala. Eto sa'yo, Camilo. Ay, salamat. Ang lamig. Masarap to ngayong uho na uho ako. Iinom na sana ako sa baso nang bigla akong natigilan dahil naalala ang sinabi ni nanay na kapag binigyan kami ng inumin, kailangang ilagay na muna ang palad sa ilalim ng baso para malaman kung may lason o wala. Kaya lang, wala ba kayong babasaging baso? Ha? Meron naman. Pero ganyang baso kasi ang gagamitin namin para hindi mabasag. Ganun ba? Sige. Uminom ka na. Ang sarap. Ang lamig ng tubig. Salamat, Angel, Walang anuman. Teka lang Hintayin lang natin yung ibang mga kaibigan ko tapos magsimula na tayo mag-inuman. Sige, pero di ba sabi mo piyesta rin? Wala bang mga palaro dito? Wala pa sa ganitong oras Mamayang gabi pa. Mas masaya dito kapag gabi. Kaya nga maaga naming sisimulan ng birthday ko para mamayang gabi mag-happy-happy tayo sa fiesta. Angel kasi baka hindi kami pwedeng abutin ng gabi. Kailangan naming umuwi ng maaga. Ha? Pero bakit naman? Eto kasing si Camille hindi pinayagan hanggang gabi. Naku, sayang naman kung hindi kayo pwede. Mas masaya pa naman mamaya. At saka, gusto ko sanang kasama kita mamayang gabi kapag may fireworks na. Mga anong oras ba yung fireworks? Gabi na yun bandang 9:00. Baka naman pwede kayo hanggang ganong oras. Pagbigyan nyo na ako, ngayon lang naman to. Kaya lang mayayari talaga ako kay nanay. Kapag sumuway ako sa kanya ngayon, medyo marami na kasi akong kasalanan nitong mga nakaraang araw Ay, ganun ba? Naku, sayang naman. Pero baka pwedeng ihatid na lang muna kita, Camille. Tapos babalik na lang ako rito. Ano? Mag-isa ka lang? Oo, nandito naman si Angel kaya ayos lang. Ay, mas magandang plano yan. Kesa mapagalitan si Camille, ihatid mo na muna siya. Ganun na lang ang gawin natin ha, Camille?
Sige, kung yan ang gusto mo. Hindi ko gustong magpaiwan ng mag-isa si Robin sa lugar na ito. Alam naman niya ang habilin sa amin ni nanay na huwag magpapagabi dahil bawal nga. Pero para kay Angel, talagang pipilitin niya. Bandang 3:00 ng hapon, kompleto na ang mga hinihintay ni Angel. Kasama roon ang mga kaibigan niya sa school, mga pinsan at pamilya. Pero ang mga kasama namin sa lamesa, puro mga kaibigan niya lang. Babasaging baso na rin ang ginamit sa alak kaya nasubukan ko na rin yung sinasabi ni nanay. Napatunayan ko namang walang lason dahil hindi nabasag ang baso. Nagawa ko rin yung kalamansi na patakan ko na ang lahat ng mga pagkaing inihain sa akin at wala namang kakaibang nangyari. Nanay! Tatay! Nandiyan na po kayo sa wakas. Mano po? Uy, nandiyan na yung nanay at tatay ni Angel. Maganda ka na. Anak ko ba naman, Camille? Pinapakaba mo naman ako eh. Hindi naman sa ganun. Pinaghahanda lang kita. Oo nga. Ito na at dinadaga na nga ang dibdib ko. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Magugustuhan ka nila, maniwala ka. Wala pa kayong taong umayaw sa'yo, no? Sus, ikaw naman. Huwag mo naman masyadong palakihin ang ulo ko. Baka maniwala ako niyan. Oo nga. Ito naman. O ayan na sila. Ilabas mo ang dibdib mo. Ano? Maghuhubad ako rito? Ay tanga. Ibig ko sabihin, ayusin mo tindig mo. Para makita nilang macho ka. Kailangan pa ba yun? Oo, no. O ayan na. Malapit na. Maghilaw ka. Hello po, Nay. Ay, lumagpas. Hayaan mo na. Baka hindi pa ako ipapakilala ngayon. Hindi man lang lumingon si Angel. Medyo nakaka-disappoint naman to. Huwag kang ganyan, Camille. Hayaan mo na. Baka mamaya. Naghintay kami na pumunta si Angel sa lamesa namin para ipakilala si Robin sa mga magulang at mga kapatid niya. Pero ilang oras na ang nakalipas, hindi yon nangyari. Unti-unti na kaming nawalan ng pag-asa at itinuon na lang ang atensyon sa inuman hanggang sa maglabas na ng pulutan. Doon ako napakamot sa ulo. Hindi ko kasi alam kung paano ko yun papatakan sa harap ng lahat. Bukod sa iisang plato lang, nasa gitna pa ng lamesa. Ang sarap ng sisig nila, Camille. Bakit hindi ka namumulutan? Hindi ko pa kasi napatakan ng kalamansi eh. Ano? Talaga palang pinapatakan mo ng kalamansi ang mga pagkain? Shh! Huwag ka maingay. Oo, syempre, sinusunod ko lahat ng bili ni nanay. Alam mo naman na kahit pasaway ako, hindi ako sumusaway sa bili ni nanay, lalo na kapag may kasama ng pagbabanta. Sa bagay, nakakatakot naman talaga kung magalit sa Aling Mirna. Pero kanina pa tayo kumakain dito. Wala namang kakaibang nangyayari, di ba? Baka mali lang talaga yung haka-hakang narinig ni Aling Mirna. Sana nga mali ang mga yun. Teka, nasaan na ba si Angel? Parang hindi niya na tayo binalikan ah. Nandun siya sa kabilang lamesa. Baka makakamag-anak niya yun kaya hindi siya umaalis. Akala ko ba ipapakilala ka niya sa mga magulang niya? Hindi ko nga rin alam eh. Pero kung hindi pa siya handa, ayos lang din naman. Ay, ewan. Para kasing may mali eh. Napapansin ko kanina pa parang hindi ka mapakali. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Ewan ko ba, Robin? Pero hindi nga talaga ako mapakali. Parang gusto ko na umuwi. Huwag ka naman ganyan, Camille. 3:00 pa lang ng hapon oh. Ang usapan hindi pwedeng umabot ng 6:00 ng gabi. Promise, ihahatid kita bago mag 6:00. Di kita kayang iwan dito, no? Di sa ganitong sitwasyon na nag-aalala ako. Halika nga. Huwag tayo rito mag-usap. Tumayo si Robin at nagpaalam sa mga kainuman namin bago kami lumabas ng bakuran. Naghanap kami ng lugar kung saan pwede kaming makapag-usap ng walang nakakarinig sa amin. Sa isang puno malayo sa bahay ni na Angel, doon kami nagpasyang huminto. Inilibot na muna ni Robin ang tingin niya sa paligid bago ko binalingan ng tingin. Ano ba kasing pinag-aalala mo, Camille? Wala namang problema dito ah. Maayos sa mga kainuman natin. Masaya naman silang kakwentuhan kaya ano bang problema mo? Hindi ko nga rin alam eh. Basta hindi lang ako komportable. Kilala mo naman ako, di ba? Pang dayo ako sa mga inuman kahit saan ako dalin. Pwede.
Pero dito, hindi ko talaga kaya maging komportable. Sige, bigyan mo ako ng magandang dahilan para hindi ako magpaiwan dito. Si Angel, simula nung binigyan niya tayo ng tubig, hindi niya na tayo binalikan. Kung saan lamesa na siya pumupunta, hindi mo ba napapansin? Niloloko mo lang ang sarili mo na nasa kabilang lamesa lang siya dahil baka mag-anak niya yun. Yun lang, Camille? Wala bang ibang dahilan? Ibig sabihin nun, hindi ka priority. Ewan ko sa'yo, Camille. Hindi lang ako ang priority niya ngayon dahil ang daming bisita. Hindi naman pwedeng sa akin lang ang buong atensyon niya, di ba? O sabi niya ipapakilala ka niya sa mga magulang niya. Ngayon, ano na? Hindi nakasagot si Robin. Sa halip ay nagpamewang siya at ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Alam kong naiintindihan niya ang pinupunto ko rito, pero imbis na makinig sa akin at intindihin ako, mukhang mas nainis siya. Bakit ba madaling-madali kang ipakilala ako sa mga magulang niya? Ikakasal na ba kaming dalawa? Gustong-gusto mo na ba talagang maging kami? Hoy, galit ka ba? Nagsasalita ako na mahinahon dito Pinapaliwanag ko sa iyo yung sitwasyon. Baka niloloko ka lang pala ni Angel. Baka pinagtitripan ka. Hindi lang to dahil sa bawal akong magpagabi Dahil na rin sa mga pinapakitang kilos ng nililigawan mo, no? Hindi magagawa ni Angel namang trip ng isang tao, lalo na ako. At gaano ka nakakasiguro? Dahil ba sa mukha siyang mabait? Robin, wala sa itsura yan Tama na nga, Camille. Ayokong mag-away tayo dito, nakakahiya. Dapat pala hindi na kita sinama rito Ano ka mo? Wala. Babalik na ako sa loob. Oy, di na ako babalik. Uwi na ako. Camille, ano ba? Dapat hindi mo na ako sinama? Dapat hindi na ako sumama. Aalis na ako. Pakisabi na lang sa pinakamamahal mong Angel, happy birthday. Sa inis ko, tinalikuran ko si Robin at dire-diretsyong naglakad paalis. Hinintay ko na tawagin niya ako pero wala akong narinig mula sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nagtalo kami ng ganito. Palagi kami nagtatalo, nag-aasaran at kung ano-ano pa pero hindi namin natitiis ang isa't isa, lalo na siya. Sa aming dalawa mas mataas ang pride ko. Kaya hindi ko akalain na gagawin niya ito sa akin. Hindi ako iyaking tao pero pakiramdam ko maiiyak ako habang naglalakad palayo sa bahay ni na Angel. At sa sobrang lutang ng isip ko dahil sa mga biglaang nangyari, hindi ko na malayang katulad kanina, nagpapaikot-ikot na rin pala ako. Hindi ako makalabas sa baryo. Hindi ko alam kung saan ang dadaanan. Sinubukan ko namang tandaan yung nakakalitong 200 pero hindi pa rin ako makalabas. At ang masaklap pa, kung kanina may napagtanungan kami ni Robin, ngayon wala na. Kapag nagtatanong ako, sinusungitan ako o kaya naman ay hindi pinapansin. Kaya wala akong choice kundi ang bumalik sa bahay ni na Angel. Mag-aalas 6 na at unti-unti nang nilalamon ng dilim ang kalangitan. Kailangan ko nang umuwi. Galit man ako kay Robin, kailangan ko pa ring makauwi sa oras na sinabi ni nanay. Isa pa, nag-aalala rin talaga ako sa kanya. Hindi ko siya kayang iwanan. Papasok na sana ako sa bakuran nila Angel kung saan ginaganap ang birthday niya nang may mapansin akong tao sa bandang likuran ng bahay. Sinunod ko ang instinct ko na puntahan yon. Napasinghap ako nang makita ko si Robin. Naninikip ang dibdib ko. Halos hindi ako makahinga habang nakatitig sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ko ito nararamdaman pero nasasaktan ako. Nasasaktan akong naghahalikan sila ni Angel. Unti-unting dumantay ang mga luha sa magkabilang pisngi ko. Ewan ko ba, pero sa sobrang tindi ng inis ko, dinukot ko mula sa aking bulsa ang isang plastik ng asin at galit na inihagis yon sa likuran ni Angel. Pumutok ang plastik ng asin at kumalat yon sa likuran niya. Aray! Ano yun? Grabe kayong dalawa. Maghahalikan na lang kayo dito pa talaga sa labas. Hindi na kayo nahiya. Teka, nasan ako? Camille? Ano? Hindi ka pa ba uuwi? Magagabi na. Teka, paano nangyaring gabi na? Camille! Camille, saan ka pupunta? Tumalikod agad ako habang hindi pa nila napapansin ang mga luha ko. Ayokong makita ni Robin na umiiyak ako.
na ni minsan ay hindi ko ginawa sa harap niya. Dali-dali kong pinunasan ang mga luha ko habang naglalakad palayo mula sa kanila. Pero hindi pa man ako nakakalayo, nahawakan na niya ang braso ko kasunod ng paglamo ng dilim sa kalangitan. Gabi na. Camille, magpapaliwanag ako. Yung nakita mo, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung anong nangyayari kanina. Sa huling pagkakatanda ko, pinakain na tayo ng handa tapos, ewan. Huh? Sigurado ka? Hindi mo natatandaan lahat? Kahit yung pinag-usapan natin kanina? Hindi ko alam. Hindi ko nga alam na nakikipaghalikan na ako kay Angel. Umuwi na tayo. Patatawarin ko na muna lahat ng mga sinabi mo kanina dahil hindi tayo dapat magpagabi pero nandito pa tayo ngayon. Robin! Camille! Saan kayo pupunta? Magsisimula na yung fiesta! Fiesta? Wala namang ibang naghanda kundi... Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang sunod-sunod na nagbukas ng ilaw ang mga kabahayan sa paligid. Ilang saglit pa, bumukas ang kanilang mga pintuan at ang mga tao ay nagsimula na ring magbatian ng Happy Fiesta. Kanya-kanyang handaan ng bawat bahay at ang mas nakakabigla ay yung tila nagkaroon ng stage sa gitna ng maliit na baryo. Parang napakabilis ng lahat ng mga nangyari. Sa isang iglap, nakahanda na ang lahat. Ito na nga ba sinasabi ko, Robin? Kanina palang duda na ako. Nasusuka ako, Camille. Ano? Parang umiikot ang paningin ko. Robin, ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Kailangan ko sumuka. Teka lang, hanapan kita ng susukahan. Sa bahay namin. Tara, pumasok kayo sa loob. Hindi na, kailangan na namin umuwi. Hindi na magandang pakiramdam ni Robin, Camille. At saka, hindi mo ba alam ang bali-balita tungkol sa baryo namin tuwing gabi? Kung naliligaw na kayo sa umaga pa lang, mas pwede kayong maligaw at hindi na makauwi kung aalis kayo ng gabi. Ano? Hindi kita maintindihan, Angel. Makifiesta na muna kayo dito ngayong gabi dahil bawal na munang lumabas ng baryo kapag ganitong oras na. Nasusuka na talaga ako. Hindi ko na kaya. Ano? Hahayaan mo na lang ba magsuka ang kaibigan mo dito? Wala akong choice kundi ang sumama kay Angel papasok sa bahay nila. Walang tao dahil nasa bakuran ang lahat, nagkakasiyahan. Pagpasok ni Robin sa banyo, kaagad siyang sumuka sa inidoro. Tinulungan siya ni Angel habang ako naman ay nakaabang lang sa labas at pinagmamasdan ng loob ng bahay. At habang ginagawa ko yon, may napansin akong kakaiba. Tumutok ang mga mata ko sa kusina. Kunot noong tinitigan kong maigi kung ano yung nasa lamesa. Nagsitaasan ang mga balahibo ko dahil sa matinding kilabot. Mayroong putol na kamay at isang pares ng mga mata. Camille, paki naman kay Robin oh. Tatawagin ko lang si nanay para bigyan siya ng gamot. Oo, sige. Ako nang bahala sa kanya. Pagkaalis ni Angel, kaagad akong kumuha ng isang tabong tubig sa timba. Pagkatapos ay ibinuhos yon sa mukha ni Robin. Nagulat siya sa ginawa ko, pero walang pag-aalinlangang hinawakan ko ang braso niya at hinatak palabas ng banyo. Huwag ka na muna magtanong. Kailangan nating umalis. Hawakan mo tong tabo, tsaka sumuka, dali. Ano bang nangyayari? Ang kulit mo, mamaya ka na nga magtanong. Kahit alam kong puno siya ng pagtataka, pinilit ko pa rin siyang hatakin palabas ng bahay. Dumaan kami sa likod kung saan walang masyadong taong makakapansin sa amin, hanggang sa makarating kami sa mga bakod. Kaya lang may malaking problema. Masyadong mataas ang bakod ng bahay nila kaya mahirap akyatin. Nag-iisip pa ako ng alternatibong paraan nang marinig ko ang boses ni Angel at ng isang pamilyar na boses ng lalaki. Dali-dali ko namang hinatak si Robin patago sa likod ng malaking puno ng mangga. Wisit! Ang bilis makaramdam ng tomboy na yun. Iniwan ko lang sila saglit, nakatakas na. Ilang minuto na simula nung iwan mo sila? Wala pang 10 minuto. Kung gano'n, nandito pa yan. Hindi naman nila siguro kayang akitin ng basta-basta yung bakod sa taas niyan. Hanapin natin, kung hindi, mababawasan tayo ng ihahanda para sa seremonya. Sige po kuya, dito po ako sa kaliwa. Sige, doon naman ako sa kanan.
Teka, may tumatawag sa akin. Bakit daw ba kuya? Kailangan natin mahuli si Robin. Ay nako, mukhang nahihirapan na naman siguro si Tisoy sa pagkatay. O sige na po kuya, puntahan mo na. Ako nang bahala sa dalawang yun. Sigurado ka ba? Opo, kayang-kaya. Lumabas na kayong dalawa dyan. Hindi nyo na kailangang magtago. Napalunok ako ng marahas nang marinig ang boses ni Angel na parabang alam niya kung saan kami nagtatago. Ano ba kasing klaseng tao ang mga ito? Kumakatay sila ng kapwa-tao at ipanghahanda pa? Ibig bang sabihin, tao ang pinapakain nila sa amin kanina? Parang gusto ko tuloy sumuka dahil sa naisip ko. Pero hindi ako pwedeng mag-ingay, kaya tiniis ko yon. Hanggang sa... Bulaga! Alam kong nandyan kayo sa... Buwisit ka? Pumayag ka lang pala magpaligaw sa akin para gawin mo kaming handa. Ano ka, Robin? Napatay mo yata siya. Walang taong namamatay sa pagpukpok lang ng tabo sa ulo. Hinimatay lang yan. Tara na. Gumaan na ang sikmura ko. Kailangan na nating umakyat sa bakod. Paano? Ang taas niyan. Aakyat tayo rito sa puno. Tatalunin natin yung distansya na yun mula sa puno. Paano kung matusok ang puwet natin dyan? Ang arte mo. Kailangan na nating bilisan bago pa magising si Angel. Mauna ka na umakyat. Bahala na nga. Tinulungan niya akong umakyat sa puno. Hindi ko alam kung paano ako nakaakyat, lalo na't madilim at matagal na simula nung huling umakyat ako sa isang puno. Pero siguro dahil na rin sa pagmamadali at takot, nagawa ko. Nang nasa itaas na ako, sumunod na rin si Robin. Ano yan? Paano na tayo makakatawid dyan? Di tatalon. Huwag ka na mag-inarte. Matutusok lang naman ng puwet mo eh. Kapag hindi tayo nakatakas, buong katawan natin ang ihahanda nila dito sa piyesta nila. Ay, Diyos ko. Bahala na. Tumayo ka. Tapos tumalong ka. Yung pinaka-the best na talon mo isipin mo palaka ka. Magiging palaka pa tuloy ako. Ay, teka. Ito na. Humugot ako ng malalim na hininga kasama na ang lahat ng lakas ng loob na meron sa dibdib ko. Para akong sasali sa isang kompetisyon. Pataasan ng pagtalon. At nang marinig ko na ang boses ng kuya ni Angel na hinahanap siya, buong lakas na tumalon ako sa bakod. Sumadsad ng kaunti ang puwet ko at halos mapilay pa nang bumagsak ako sa lupa, pero mas ayos na kesa maging handa. Robin, bilisan mo na! Tumabi ka dyan, tatalo na ako! Kaagad akong gumilid para makatalon si Robin. Walang pag-aalinlangan naman siyang tumalon at nang bumagsak na siya sa harapan ko, sakto namang narinig namin ang boses ni Angel na mukhang nagising na. Kuya, tumatakas na po sila! Dalian na natin, Robin. Dito tayo sa may bandang gubat. Mukhang nagkakasiyahan na sa daan. Mabuti pa nga. Teka, dala mo pa rin ba yung asin at bawang na pinadala sa atin ni Aling Mirna? Inihagis ko sa likod nyo kanini. Ikaw kasi nakakainis ka. Di bali na, halika na. Hinawakan ni Robin ang kamay ko at saka hinila patungo sa bandang gubat ng baryo. Nagmamadali kaming tumakbo kahit madilim at halos wala kaming makita. Nahihirapan man, mas nakakatakot pa rin ang mamatay na alam mong ipanghahanda ka o gagawin pang ang pulutan ng mga taong yun. Talaga bang wala kang maalala sa nangyari kanina? O umiiwas ka lang na aminin ng pagkakamaling nagawa at nasabi mo? Ang totoo niyan, pakiramdam ko kanina nasa isang panaginip ako. Isang panaginip na hindi ko makontrol. Ano kaya talagang nangyari sa'yo, no? Hindi kaya nagayuma ka? Hindi ko rin talaga sigurado, Camille. Pero baka dahil hindi ko naman siya ganun kagusto. Ha? Hindi kita maintindihan, Robin. Paano hindi? Pumayag ka nga pumunta rito. Pumayag ako kasi gustong-gusto mong maging kami ni Angel. Ikaw pa nga ang gumawa ng paraan para mapatawad niya ako eh. Naisip ko baka kinukonsensya ka dahil palaging ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sinasagot ng mga nililigawan ko. Ganun na nga. Ako naman kasi talaga palagi ang dahilan eh. Camille, hindi naman talaga ikaw ang dahilan eh. Hindi ikaw ang may problema. Ano bang sinasabi mo, Robin? Ako nga pinagseselosa ng mga nililigawan mo. May pagseselosa naman kasi talaga.
Robin, huwag kang ganyan. Nasa kalagitnaan tayo ng kapahamakan, oh. Kung hindi man tayo makalabas dito, gusto ko sanang malaman mo na Siraulo ka ba? Robin, huwag mong sabihin yan porque hinahabol tayo ng mga siraulong kanibal. matagal ko na tong nararamdaman, Camille. Tinatago ko lang. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Mahal kita, Camille. Sobrang mahal kita. Robin, At saka matagal ko na talaga tong gustong gawin. alin ang... Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Hinawakan na niya ang likod ng ulo ko at mabilis na inilapat ang mga labi niya sa akin. Nag-init ang magkabilang pisngi ko kasabay ng pagkabog ng dibdib ko sa tindi ng kabang ibinigay niya sa akin. Kahit kailan hindi ko ito inasahan. Ni sa panaginip, hindi ko nakitang hahalikan ako ni Robin. Kadiri ka! Hayaan mo, kapag nabuhay tayo rito, mas masarap na halik ang ibibigay ko sa'yo. Kadiri ka, Robin! Kadiri! Kadiri! Kuya, ayun sila, oh! Halika na, bilisan mong tumakbo para matikman mo naman ang masarap na halik. Wala na akong oras na kontrahin pa ang sinabi ni Robin. Imbis na magreklamo pa, sumabay na ako sa pagtakbo. Akala ko malayo pa kami kila Angel, pero habang patuloy kaming tumatakbo, napapansin kong parabang ang bilis-bilis nila. Hindi lang ang mga yabag namin ni Robin ang maririnig sa paligid, maging ang sa kanila. At sa sobrang curious ko, hindi ko naiwasang lingunin sila. Halos matapilok ako nang makita kung ano ang mga humahabol sa amin. Hindi sila mga tao, kundi mga aswang. Robin! Robin! Kailangan natin mas bilisan pa! Hindi sila tao! Ano? Ano ka mo? Nakita ko! Hindi sila tao! Aswang sila! Kasabay ng sinabi kong yon, bigla na lang napahinto si Robin sa pagtakbo. Napilitan akong huminto rin. Yon ay dahil may biglang humarang sa daraanan namin. Hindi siya tulad ng mga humahabol sa amin mula sa likuran. Hindi siya mukhang aswang, pero alam ni Robin na hindi siya ordinaryong tao. Saan kayo pupunta, ha? Hindi ba hinahanap niyo ang lugar na to? Nagkandaligaw-ligaw pa nga kayo, makarating lang dito tapos gusto niyong umalis. Kuya, pakiusap pa uwi niyo na ho kami, oh. Wala kaming pagsasabihan ng lihim niyo. Basta hayaan mo lang kami mabuhay. At anong tingin mo sa amin? Tanga para paniwalaan ka? Hindi naman sa ganun, pero... Camille, huwag kang mag-aksayan ng laway sa pakikipag-usap sa kanya. Wala siyang pakialam kahit ipagsabi pa natin sa iba ang tungkol sa mga karumal-dumal na ginawa nila. Mas may paki sila kung may kakainin ba sila o sa wala. Wow! Akala ko tanga ka, boy. May laman din pala yung kukote mo. Dito ka sa likod ko, Camille. At anong magagawa mo, Robin? Wala kang dalang kahit na anong panlaban sa kanya. Itong mga kamao ko, wala bang silbi? Gusto mong makipagsuntukan sa aswang na tulad ko? Nagpapatawa ka ba, boy? Mga kasama, dakpin na sila! Robin, tumabi ka dyan! Ano ka mo? Nang makakalapit na sana si Kuya Rick kay Robin, kaagad akong dumampot ng malaking bato. Hinawi ko si Robin na nasa harapan ko at marahas kong ipinukpok ang bato sa ulo ni Kuya Rick. Hindi ako nakontento sa isang pagpukpok lang, dinalawa ko pa at tinatlo hanggang sa bumagsak ito sa damuhan habang ang mga kasamahan nila halos hindi makapaniwala sa nasaksihan. Utya, ang tapang mo talaga, Camille. Halika na, mukhang galit na sila. Pagbitiw ko sa bato, hinawakan ni Robin ang kamay ko at hinatak ako palayo sa mga nagkukumpulang aswang. Lahat sila ay nagluluksa sa mabilis na pagkamatay ni Kuya Rick, habang kami ay tumatakbo palayo sa kanila. Habang papalayo mula sa mga aswang, narinig pa namin ang nakakaawang pag-iyak ni Angel. Kuya! Napakawalang hiya niyo! Anong ginawa niyo sa kuya ko? Ano pang hinihintay niyo, mga hangal? Habulin niyo ang mga pagkain natin! Dahil sa ginawa nila sa kuya ko, ipaparanas ko sa kanilang pinakamatinding sakit ng pagkamatay! Doon ko lang napagtanto ang ginawa ko kay Kuya Rick. Habang tumatakbo palayo, napatingin ako sa mga kamay kong puno ng dugo na nagmula sa pagpukpok ko sa ulo.
ng lalaki. Tila nawala ako sa sarili. Bukod sa lamig ng hanging sumasalubong sa aming pagtakbo, nadagdagan ng lamig ang buong katawan ko. Nagtayuan ang mga balahibo ko kasunod ng pagkabog ng dibdib ko. Mali ba ang ginawa kong pagpatay? Dapat ba tumakas lang kami? Dapat ba hinayaan ko na lang na makipagsuntukan si Robin? Kung ano-anong tanong ang tumatakbo sa isip ko hanggang sa kabigin ako ni Robin at pumasok kami sa isang maliit na kuweba. Camille, tumingin ka sa akin. Robin, nakapatay ako. Makinig ka sa akin, Camille. Hindi taong pinatay mo kundi aswang. Hinahabol tayo ng mga aswang na yon. Kaya pakalmahin mo ang sarili mo. Huwag kang magpapadala sa konsensyang nararamdaman mo. Ganito pala ang pakiramdam ng nakapatay. Camille, wala ako sa posisyon para sabihin sa'yo na kaya mo yan. Dahil hindi ko naman alam kung anong nararamdaman mo ngayon. Pero kailangan nating tumakas. Kailangan mo munang isang tabi ang takot. Paano? Nanginginig ang mga kamay ko. Tumingin ka ng diretso sa mga mata ko. Ayoko. Baka halikan mo na naman ako. Camille naman, bad breath ba ako? Parang diring-diri ka. Oo, amoy sukang bibig mo. Bahagya ko siyang itinulak palayo sa akin. Sakto namang may narinig kaming mga kaluskos. Ilang saglit pa, narinig na namin ang boses ni na Angel na patuloy pa rin sa paghahanap sa amin. Galit na galit siya na mas lalong nagpaliyab ng matinding takot at kaba sa dibdib ko. Maya-maya pa, gumalaw si Robin sa tabi ko. May kinuha siya at ipinakita sa akin. Tingnan mo, Camille. May lubid. Oo nga, bakit meron dito niyan? At teka, itong likuran ko. Ngayon ko lang napansin medyo malambot. Hindi pala to bato. Gumilid ka. Titingnan ko. Teka lang. Ano tong nakakapa ako? Parang buto. Buto ng tao? Diyos ko, Robin. May buto ng tao. Shh! Huwag ka maingay, Camille. May bag siya, oh. Tingnan natin ang laman. Robin, tama ba to? Hindi naman sa atin yung gamit. Eh di magpaalam tayo. Mawalang galang na po, ma'am, sir. Pasensya na ho pero makikialam na po kami ng gamit mo. Sana huwag mo kaming multuhin. Tingnan nga natin ang laman. Maswerteng nakakita kami ng kung ano-anong gamit sa bag. May kutsilyo, mga nabulok ng bawang at mga pagkain. Basang asin, lighter, isang boteng gaas. Marami pang mga gamit na pwedeng pang-survival sa loob ng bag kaya sigurado kami na kung sino man itong nasa loob ng kuweba, balak niya sanang patayin ang mga aswang. Kung sino ka man, ma'am, sir, hindi ka man nakaligtas o ang taong gusto mong iligtas, maliligtas mo naman kami. Maraming salamat. Sisiguruduhin namin makakatakas kami sa impyernong lugar na to. Ano nang gagawin natin ngayon, Robin? Gagamitin natin tong mga nakuha natin sa bag. Pero kailangan muna nating alisin lahat ng mga hindi natin kailangan para mabilis tayo makatakas. Kaagad naming pinag-aalis sa bag ang mga bulok na pagkain kasama na ang asin at bawang. Nang matapos, isinukbit ni Robin ang bag sa likod niya saka iniabot sa akin ang kutsilyo. Bakit mo binibigay sa akin yan? Mas kailangan mo yung kutsilyo, itong lubid na lang sa akin. Paano mo yung gagamitin pandepensa? Ako nang bahala. Sisilipin ko muna kung nandyan pa sila. Tapos sumunod ka sa akin. Huwag na huwag kang aalis sa likod ko. Lumabas ng kuweba si Robin. Ilang saglit pa, sumenyas na siyang lumabas na ako, kaya sumunod ako sa kanya. Mabilis pero puno ng pag-iingat ang paglalakad namin. Alam kong pareho ng nararamdaman ko, kinakabahan din talaga ang kaibigan ko. Habang patuloy na naglalakad sa gitna ng gubat, nakarinig kami ng mga kaluskos. Kaya tumigil si Robin at hinarangan ako gamit ang kanyang braso hanggang sa... Ayun sila! Robin, ang dami nila. Nakapalibot sila sa atin. Buksan mo ang bag at kunin mo ang gas at lighter. Ano binabalak mong gawin, Robin? Bilisan mo, huwag ka na magtanong. Nagdadalawang isip man, binuksan ko ang bag at kinuha ang gaas at lighter.
Nagmamadali ko yung inabot kay Robin bago ko pumorma na parang action star sa harap ng mga aswang na papalapit na. Maya-maya pa, umalingasaw ang amoy ng gaas kasunod ng pagsindi ng lighter. Sumiklab ang apoy sa lubid na hawak ni Robin kasabay ng pagsugod ng aswang sa kanya. Hindi naman ito nakalapit dahil sa takot nito sa apoy. Iwinasiwas ni Robin ang lubid. Ipinangtatakot sa mga aswang na nakapalibot sa amin. Sige, lumapit kayo! Lumapit kayo at siguradong sunog ang mga katawan nyo! At sa tingin mo ba talaga mapapatay mo kami gamit ang apoy na yan, Robin? Nakakatawa ka. Para kang batang hindi nag-iisip. Ah, talaga? Hindi ako nag-iisip? Ito bang hindi nag-iisip, ha? Isang aswang ang napalapit sa amin na kaagad niyang hinampas ng lubid. Pumalibot ang lubid sa katawan ng aswang, sa kanya ito sinabuyan ng gaas. Lumiyab ang apoy sa katawan ng aswang at umalingaw-ngaw ang nasasaktang boses nito. Nagkaroon pa ako ng ideya. Lumapit ako sa nag-aapoy na aswang, saka ito sinipa patungo sa iba pang mga aswang na nasa harapan niya. Nadamay sila. Lalo na nang kunin ko kay Robin ang bote ng gaas at isinabo yon sa grupo ng mga aswang. Ano? Marami pa kaming gas dito sa bag. At kung di kayo titigil sa panghuhuli sa amin, mamamatay lahat ng kasama mo. Camille, ano ka ba? Umatras kayo lahat! Atras! Yan! Sige, atras! Walang susunod sa amin o kukuha pa kami ng gas! Robin, tumakbo na tayo dali! Nakakatakas kayo sa amin, pero hindi sa baryong to. Sisiguruhin kong hindi kayo makakalabas! Hindi na namin pinansin pa ang sinabi ni Angel. Dire-diretso kaming tumakbo hanggang sa makalabas kami sa gubat. Malayo na kami sa mga kabahayan pero hindi pa kami tuluyang nakakalabas ng baryo. Naroon kami sa nakakalitong 200. Sa kaliwa ba o kanan? Muntik na kitang iwan kanina nung nag-away tayo. Pero dahil sa nahirapan akong hanapin ang daan palabas, bumalik na lang ako. Nag-away ba tayo kanina? Oo, kasong sabi mo hindi mo naaalala eh. May naisip akong paraan para makalabas tayo dito. At anong paraan naman yan? Maglalagay tayo ng palatandaan dito sa bungad ng dadaanan natin para malalaman natin kung nakadaan na ba tayo sa daanang yun. Oo nga ano, buti naisip mo yan. Ay nako, kung naisip ko to kanina, malamang ginawa ka ng pulutan ni Angel at ng mga aswang niyang kababaryo. Halika na nga, baka may makasalubong pa tayong aswang. Nagsisinungaling ka pa naman. Nakakita kami ng damit sa loob ng bag na siyang ginamit namin para itali sa puno papunta sa kaliwang daan. Saka kami dumiretso papasok doon. Kumpiyansa kami nagagana ang plano namin pero pareho kaming nagulat nang bumalik kami sa 200. Pero wala na ang damit na itinali namin sa puno na nasa kaliwang daan. Ano nangyari? Ba't nawala yung damit? Hindi ko rin alam. Hindi kaya may nakasunod na aswang sa atin at kinuha yung damit? Kung ganun, dapat nasundan na nila tayo. Subukan ulit natin. Ito naman, itong flashlight. Subukan naman natin dito sa kanan. Mas magandang ideya yan. Binuksan nga ni Robin ang flashlight at saka kami nagsimulang maglakad papasok sa daan. Pareho kaming natuwa nang makabalik kami sa 200 at naroon pa rin ang flashlight. Ayun! Tama ng daan natin. Oo nga, tara, lumiko na tayo sa kabilang daan. Teka lang, Robin. Bakit? May problema ba? Magtago tayo, may papalapit sa flashlight. Ayun siya. Halika dito sa gilid. Hinawakan ni Robin ang kamay ko at hinila ko papunta sa gilid kung saan matataas ang mga damo. Habang nagtatago, nakita namin kung sino ang lumapit sa may flashlight. Namilog ang mga mata ko nang makita ko si Nanay. Robin, si Nanay yun oh. Teka lang, huwag ka muna lumabas. Pero bakit? Baka kasi nililinlang lang tayo ng mga mata natin. Berto! Dito! Nandito ang anak natin! Dalian mo! Pasaway talaga tong batang to! Ay naku, malilintikan talaga yun sa akin eh! Parang si Nanay talaga yun, Robin. Oo nga, walang duda.
Kaagad akong lumabas mula sa pinagtataguan namin at tumakbo patungo kay nanay. Pero bago pa man ako makarating sa kanila, nabigla ako nang makita kung paanong ipinulupot ni Angel ang braso niya sa leeg ng nanay ko. Aray ko! Nasasakal ako! Hindi mo ba ako? Pisti kang bata ka! Berto! Nasaan ang asawa ko? Anong ginawa mo sa kanya? Hinahanap mo ba si Camille? Nandito lang siya. Naaamoy ko siya. Camille! Anak! Nandiyan ka ba? Camille! Kung talagang matapang ka, lumabas ka. Hindi totoong may mga dala kayong gasolina, di ba? Camille, lumapit ka sa kanila. Baka masaktan si nanay kapag lumapit ka agad ako. Hindi ka lalapit ng husto. Makipag-uusap ka kay Angel, utuin mo siya. Habang ako naman, sisimplihan kong agawin si Aling Mirna. Tumango ako at buong lakas ng loob na lumapit kina nanay at Angel. Ilang saglit pa, nasilayan ko na ang nakakapanghilakbot na itsura ni Angel na devil naman pala. Anak! Angel, nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mong nanay ko. Hindi masarap yan, maasim na yan. Ba't sinaulo ka, bata ka? Ano maasim? Makunat ng nanay ko. Sige na, ako na lang ang kainin mo. Talaga? Ipagpapalit mong buhay mo? Kesa sa nanay mo? Imposible! Lalapit ako sa'yo. Lalapit ako sa inyo para maniwala ka. Sige, bilisan mo. At naiinip na ako. Gusto ko nang matapos ang gabing to. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Puno ng pag-iingat. Alam ko kasi na kahit lumapit pa ako sa kanya, iisa lang ang kahihinatnan. Papatayin niya pa rin ang nanay ko. Habang papalapit sa kanila, sumusulyap ako kay nanay. Kitang-kita ang inis sa kanyang mga mata na para bang sinasabi niyang malilintikan ako sa oras na makauwi kaming dalawa. Hindi ko tuloy alam kung kanino ako mas natatakot. Kay nanay ba o kay Angel? At nang makalapit na nga ako sa kanila, nakita ko si Robin sa likuran ni Angel. May hawak siyang malaking bato. Inangat niya ito at balak na sanang pukpukin si Angel, pero nabigla kami pareho nang siniko siya ni Nanay Mirna pagkatapos ay pinasakan ng bawang sa bibig. Yan ang nababagay sa iyong bruha ka! Ano akala mo sa akin? Walang binatbat? Nay! Umuusok po yung bibig niya! Malala ang allergy niyan sa bawang, kaya kahit hindi mo na siya pukpukin sa ulo, mamamatay pa rin yan dahil sa bawang. Ibig kong sabihin, iiwan na natin siya? Ay, hindi! Kailangang siguruhin natin patay siya. Itong nababagay sa kanya. Hindi pa nakontento si nanay. Dumukot pa siya ng maraming bawang sa bulsa ng suot niyang duster at saka inihagis kay Angel. Umusok ang buong katawan ng aswang. Kitang-kita namin itong kumukulubot. Lumolobo ang kanyang balat. Unti-unting nagbago ang mukha niya. Mula sa isang malaanghel na mukha, patungo sa isang matandang babae na may puting buhok. Ayos lang sana kung mukha lang siyang matanda, pero bukod doon ay mukha rin siyang mangkukulam. Nakakasuka talaga ang kanyang itsura. Alam niyo, Nay, hinalikan po ni Robin yan. Kadiri kang bata ka? Eh paano yan? Hinalikan din kita. Ano? Hoy! Sinasabi ko na nga ba't may gusto ka sa anak ko eh. Kadiri ka, Robin. Kadiri ka talaga. Ay nako, saka na kayo mag-LQ dyan. Ang tatay mo, sunduin na natin siya. Nandiyan na pala siya eh. Isusumbong kita sa tatay ko. Lagot ka talaga, hinalikan mo ako. Kasunod ng pagdating ni tatay ay ang pagbagsak ni Angel sa lupa. Nangingisay at siguradong patay na. Ang sabi ni tatay, nagtakbuhan ang mga aswang nang maglabas siya ng buntot pagi. Isang uri ng panlaban sa aswang na talagang nakamamatay kahit isang hampas lang sa kanila. Naghintay kami na sumapit ang umaga bago kami tuluyang lumabas sa baryo. Yun pala ang dahilan kung bakit hindi pwedeng magpagabi sa baryong yun dahil pagsapit ng gabi, hindi ka na makakalabas pa kahit na anong daan.
Makukulong ang kahit na sino sa loob ng baryo kasama ang mga aswang. Ilang araw matapos ang pangyayaring yon, hindi naging madali para sa akin ang makamove on. Oo, nakikipagbiroan pa rin ako. Pero sa gabi, bago matulog, paulit-ulit akong binabagabag ng pangyayaring yon sa amin. Ang tagal mo naman, malilate na tayo sa school. Late ka na naman ba nagising? Oo, anong oras na kasi akong nakatulog kagabi? Ganun ba? Hindi ka rin ba nakakatulog ng maayos? Ikaw din? Oo hindi ko makalimutan yung nangyari nung gabing yun. Pareho pala tayo. Akala ko ako lang. Talaga? Hindi mo rin makalimutan yung... ano? Anong ano? Yung ano? Kasi hindi pa natin napapag-usapan ulit. Lagpas 2 linggo na simula nung gabing yun pero hindi mo pa nababanggit. Kailangan pa bang banggitin ulit yung nangyaring yun? Na-trauma ako, Robin. Paulit-ulit ang pumapasok sa isip ko kung paano ako nakapatay ng aswang at kung paano muntik na tayo mamatay. Sorry. Wrong timing ata. Teka, ano bang tinutukoy mo? Hindi, wala. Tsaka na lang natin pag-usapan yung tungkol dun kapag ready ka na. Halika na, umalis na tayo, baka malate pa tayo sa klase. Inagaw ni Robin ang bag ko at saka yun sinukbit sa kabilang balikat niya. Hindi na lang ako nagreklamo kasi sa totoo lang, alam ko naman talaga ang tinutukoy niya. Alam kong yung pag-amin niya sa nararamdaman niya para sa akin. Hindi pa talaga ako ready. Hindi rin ako sigurado sa nararamdaman ko para sa kanya. Ayokong masaktan siya lalo na at siya ang best friend ko. 1 taon ang lumipas at unti-unti na akong nakaka-move on sa nangyari sa amin nung gabing yon. Kung sa loob ng 1 taon, tinatanggihan ko palagi ang mga inuman na hinihiling ng mga matatandang kainuman namin, ngayong araw, hindi ko na sila matanggihan pa. Birthday kasi ni Inang at kung tatanggi ako, malulungkot talaga siya. Tulad ng nakagawian, magkasama ulit kami ni Robin at sa pagkakataong ito, siya naman ang nalasing ng husto. Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Kahit anong gawin, kailan hahaplusin ang pusong bitin na bitin? Ano ka ba, Robin? Ang bigat mo. Huwag ka magpabigat. Pabigat ako? Yun ba ako sa'yo, Camille? Ang sama mo, ang sama-sama mo. Sira ulo. Sabi ko, huwag kang sumandal ng husto sa akin. Tulungan mo rin ang sarili mo. Sobrang bigat mo, no? Paano tayo makakauwi niyan? Ganyan ka ba talaga? Manhid ka ba talaga, ha? Hindi mo ba talaga napapansin ang nararamdaman ko para sa'yo? Bukas na natin pag-usapan kapag hindi ka nalasing. Hindi. Bitawan mo ko. Pag-usapan natin yan ngayon. Gusto kong malaman kung anong nararamdaman mo para sa akin. Oo na. Mahal na rin kita. Sige na, umuwi na tayo. Gusto ko na mahiga. Lasing na rin ako, no? Hindi. Labas sa ilong ang sinasabi mo. Napipilitan ka lang. Ewan ko sa'yo. Lasing ka lang. Di ka na. Tumingin ka sa akin, Camille. Lumapit ka at tingnan mo ako sa mga mata. Sabihin mo sa akin kung anong tunay mong nararamdaman. Napatalon ako nang hawakan niya ang braso ko at hatakin palapit sa kanya. At dahil medyo lasing na rin ako, hindi ko na siya napigilan. Napahawak ako sa dibdib niya at nang mag-angat ako ng tingin, nakita ko ang pulang-pula niyang mukha. Inilapit niya ang mukha niya sa akin habang ako naman, hindi ko mapigilan ang mapatingin sa mga labi niya. Ewan ko, pero nakaramdam ako ng matinding kaba. Dahil doon nalaman kong hindi lang yon dahil sa alak. Alam kong dahil yon sa nagugustuhan ko na rin siya. Sabihin mo sa akin, Camille. Sabihin mo. Robin. Kadiri ka! Pwisit ka! Di lang kita mahal! At yun na nga po, Miss Anne. Imbis na halikan, sinukahan po ko ng lokong yon nung gabing yon.
Talagang hindi ko agad siya napatawad dahil sa pagsusukang ginawa niya sa akin. Ilang araw matapos noon, saka palang naalala ni Robin yung nangyari. Pinaamin niya ako sa nararamdaman ko sa kanya nang hindi na siya lasing. Sa huli, hindi ko rin talaga napigilan ang mahalin si Robin higit pa sa pagiging kaibigan lang. Paano ba naman kasi ang torpe din? Matagal na pala niya akong gusto pero iba't ibang babae pa ang niligawan. Kung hindi pa kami muntik kainin ng mga aswang, hindi pa siya aamin. Alam ko pong medyo napahaba ang kwento namin, kaya hanggang dito na lang po siguro muna, Miss Anne. Sana po kahit papaano ay may natutunan ng listener sa kwento naming ito. Maraming salamat po. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.